Ito nga po no, at malapit na natin. Aakyatin po natin tong burol na to dahil isa tong halimbawa ng ano nga bang epekto ng mga aktibidad na ginagawa ng mga tao sa ating kapaligiran. Tingnan po natin. So, kakaiba to no, kasi syempre bukod sa burol lamang to, hindi naman ganong katarik, pero matalahib. Noon nga ay sabi sa amin nung guide kanina na hindi naman ganitong itsura nito noon. Simpleng burol lamang. Ngunit ngayon, ganito na ang nangyari. Dito, observe ang kalinisan. Pero ngayon, iba't ibang kalat. At tingnan nyo nga, napakadaming ligaw na halaman, hindi na naayos. Medyo nakakapagod siya kahit maliit lang, pero sulit naman pag nasa taas ka. Ang problema, dahil sa patuloy na paggawa ng mga bagay, kagaya ng kaingin system, deforestation, nasisira ang magandang tanawin, natatanggalan ng lugar ng mga hayop. Sa pagtaas natin, mag-iintay tayo kung ano nga ba sasalubong sa atin. Medyo malapit na tayo at malinis-linis na nga. Nakakahingal, magandang exercise to talaga. Bukod sa na-enjoy mo na yung nature, may-exercise ka talaga, ano. Pero kasi, sa kabila nun, imbis na ma-enjoy mo, yung ganda, kapaligiran, kung ano-anong makikita mo. Kagaya na lamang nun. Kung dati, puno-puno yan ng magagandang halaman, matataas na mga puno, ngayon, natayo na ng mga building, mga pabahay. Kasi medyo, alam niyo na, may oxygen pa dito. Pero kapag bumaba ka, damang-damam mo yung init. Malapit na tayo sa taas. Nandun yung iba nating katropa. Lapit na. At ito na. Sa loob lamang ng ilang minuto, ito ang makikita mo. Napakaganda, pero nakakalungkot dahil unti-unti nang nawawala. May pupuntahan tayo kung saan itatanong nga natin ano nga ba epekto ng mga aktibidad ng mga tao sa kapaligiran. Sadya bang tama ito o hindi na? Tay, magandang araw po. Ano pong pangalan niyo nga po, Tay? Bartolome Marairo, taga dyan sa loob. Ilang taon na po kayo? 74. Ano pong hanap buhay niyo? Ito, nag-aalaga ako ito, pero stakeholder ako sa loob. Kailan pa po kayo nag-aalaga ng mga kambing? 5 taon na. Sa loob po ng 5 taon, ano po yung mga nakita niyong pagbabago simula noong nag-alaga kayo hanggang ngayon po? Nagbabago. Marami. Katulad halimbawa na pag-aalaga ko merong upgraded. Kaya yung isa pa nyo, upgraded. Talagang gano'n. Bilang ko ng magandang barako sa ginagamit ko dyan. Ano pong mga, sa tingin nyo malaki po ba yung naging epekto ng mga kagaya po ng yan, deforestation po, yung mga pagputol ng puno para po sa mga housing, naka-apekto
po ba yun sa inyo sa pagtatrabaho niyo po yan sa pag-aalaga ng kambing? Malaking bagay. Bakit ito, di pa ginagamit dahil pa sa dalaga. Yan ang isang malaking tulong sa akin. At hindi lang ako. Yun, ganoon pa. Malaki po ba yung naging kaibahan ng hanap buhay niyo noon sa ngayon na po? Na madami na po ngayon. Kaya po sinabi niyo, mga housing, mga upgrade. Noon na hindi po mga simple lang, kayak lang po yung pamumuhay. Hindi naman masyado gift. Hindi. Ito na lang po, uling tanong na po. Paano nyo po sa tingin nyo yung bilang nyo po? Tatay na po kayo, ano po? Yan. Yung sa mga mag-i-apo nyo po, paano nyo po masasabi sa kanila yung pangangalaga po sa kalikasan natin na ngayon po unti-unti nang nasisira? Maraming bagay. Katulad na yung hindi dapat gawin ay huwag ka gawin. Katulad na halimbawa, tinanim mo, hindi dapat nasisirain yan. Di ba? Ewan ko kung pwede sagot ko yun sa iyo. Okay na po yun. Yun. Marami po salamat, Tay. Marami po salamat. Pasensya na po at naabala kayo. Taga-dyan lang ako sa loob. Opo. At yan, matapos ating kapanayamin si Tatay Bartolome ay lilibutin natin itong burol para makita kung ano nga ba ang pagbabago at epekto ng climate change at global warming kahit dito lamang sa simpleng lugar na matatagpuan sa Kanlubang. Yan, no, nakikita nyo medyo matalahib ba at madaming tuyo. Siguro maganda kung buong green pa to dahil magbubuka talaga siyang park at tatabyasan na onte. Naalala ko nung umakyat kami ng isang bundok, yung Mount Manabu. Yon, medyo may maayos pa, napapanatili pa yung ganda. Pero hindi na ganun kaganda kagaya ng kinikwento nila sa amin. Kapag nakikita mo na yung mga ganito part natin, nakikita mo sinisira at inuubos na ng ating kapwa, talaga nakakapanghinayang at nakakasakit sa loob. The earth is not only the common heritage of all humankind, but also the ultimate source of life. By overexploiting its resources, we are undermining the very basis of our own life. All around, signs abound of the destruction caused by human activity and of the degradation of nature. Therefore, the protection and conservation of the earth is not a question of morality or ethics but a question of our survival. How we respond to this challenge will affect not only this generation but also many generations to come. In the case of such global issues as the conservation of the earth, and indeed in tackling all problems, the human mind is the key factor. Whether they are problems of economics, international relations, science, technology, medicine, or ecology, although these issues seem to be beyond any one individual's capacity, where the problem begins and where the answer must first be sought is within. In order to change the external situation, we must first change with ourselves. If we want a beautiful garden, we must first have a blueprint in the imagination, a vision. Then that idea can be implemented and the external garden can materialize. Destruction of nature resources results from ignorance, lack of respect for the earth's living things, and greed. In the first place, we must strive to overcome these states of mind by developing an awareness of the interdependent nature of all phenomena, an attitude of wishing not to harm other living creatures, and an understanding of the need for compassion. Because of the interdependent nature of everything, we cannot hope to solve the malefications, problems with a one-sided or self-centered attitude. History shows us how often in the past people have failed to cooperate.
Our failures in the past are the result of ignorance of our own interdependent nature. What we need now is a holistic approach towards problem, combined with a genuine sense of universal responsibility based on love and compassion. I offer my best wishes and prayers for the success of everything in creating a better awareness for the need to care more about the earth. Let's care and save the earth we are living.